It's been 20 years since I've first been to Baguio. Since then, halos naging ritual ko na ang pagbisita dito taon-taon. Every time I return, it feels both familiar and new. At sa pagbabalik ko this 2025, malamig na simoy ng hangin, masasarap na pagkain, mga bagong katutubong sining, at magagandang tanawin ang sumalubong sa akin. Together, let us wander and explore Baguio this 2025. Alamin natin kung ano-ano ang mga nagbago at kung ano pa rin ang nananatiling Baguio sa puso ng syudad na ito. Ang Baguio ay kilala sa mga lugar kung saan pinagdiriwang ang sining at kultura. Sa mga nakaraang taon, mas lalo pang musbong ang art scene ng lungsod. Isa sa mga lugar na ito ay ang BenCab Museum. Benedicto Reyes Cabrera, isang alagad ng sining na tubong Baguio. Siya ay naparangalan bilang National Artist for Visual Arts noong 2006. Ang museo ay puno ng mga natatanging obra ni BenCab at iba pang mga manilikha ng sining. Mula sa loob ng museo, tanaw ang mga kabundukang tila likhang sining din ng kalikasan. Sa gitna ng mga obra, mararamdaman mo na ang tunay na ganda ng lugar ay hindi lamang nasa mga canvas, kundi sa tanawing inukit mismo ng may kapal. Isa pa sa mga bago at naitatagong yaman ng Baguio City ay ang Ili Likha. Ang Ili ay salitang Kankanay na nangangahulugang nayon. Pinapakita dito ang isang nayon na puno ng malikhaing gawain mula sa konsepto ni Eric De Guia, isang direktor at manunulat na kilala bilang Kidlat Tahimik. Dito, hindi lang mata ang mabubusog dahil may mga natatangi rin silang mga pagkain. Ilan pa sa mga likha ni Benedict Cabrera ay matatagpuan sa Tamawan Village, a garden in the sky. Sasalubungin ka dito ng mga kabataang pinapakita ang natatanging yaman at kultura ng Cordillera. Ilan sa kanilang sinasayaw ay ang balangbang at pagadot. Sa pamamagitan ng kanilang pagtatanghal ay pinapanatili nilang buhay ang tradisyon ng Cordillera sa puso ng mga Pilipino. Ang Tamawan ay isang lokal na salita na ang ibig sabihin ay vantage point o view deck. Upang marating ito, kinakailangan naming akyatin at galugarin ang daan patungo sa tuktok ng Tamawan. Sa pag-akyat ay makakakita ng iba't ibang halaman at kubo galing sa Sagada at Kalinga. At dahil napagod kaming umakyat sa Tamawan Village, kumain naman tayo dito sa sikat at dinadayong The Farmer's Daughter. Ang mga pagkain sa menu ay nakapangalan sa dialektong Ilocano, ang madalas na salitang ginagamit ng mga lokal dito sa Baguio. Ilan sa mga bestseller dito ay mga Cordilleran cuisines at smoked meats tulad ng kinuday na baboy, pinunig at dinakdakan. Makikita rin dito ang mga disenyong arkitektura na inahahalin tulad sa tradisyonal na estilo ng mga igorot. Bilang isang mataas na lugar, ang Baguio ay kilala sa mga produktong gawa sa strawberry.
kahit off-season ngayon, makakakita ka pa rin ng mga tindang strawberry sa mga local stores dito sa Baguio. Hindi rin mawawala ang pinagmamalaki nilang strawberry ice cream na gawa sa purong prutas. Taga La Trinidad kayo kuya? Dito, Pangasinan. Layo. Dahil lang. Ano pangalan niya kuya? Ano ka vlog? Berhel. Berhel. Nice to meet you sir. Dahil sa masamang panahon, lalo pang lumamig ang paligid, kaya sinulit na namin ng pagkakataon na subukan naman ang strawberry champorado sa Lemonade Hotel. Matatagpuan sa puso ng lungsod ng Baguio ang Burnham Park. Ito ang isa sa pinakatanyag na pasyalan dito sa Baguio City. Ilan sa mga tampok na gawain dito ay ang pagpapadyak sa mga nirerentahang bisikleta at ang pagsagwan sa lawa gamit ng makukulay na bangka. At syempre, sinubukan din namin to. Noong 1913, itinayo ang Dominican Hill Retreat House sa Baguio. Sa panahon ng World War II, naging kanlungan ito ng mga tumatakas sa mga Hapones. Sa kasamaang palad, nasakop din ito ng kalaunan at dito naganap ang ilang malalagim na pangyayari, kabilang ang pagpaslang sa mga madre at pari. Noong dekada 1970, naging Diplomat Hotel ang gusali, ngunit isinara rin ito noong 1980s at iniwan ng napabayaan. Mula noon, sikat ito bilang isa sa mga haunted places sa bansa. Hindi kumpleto ang Baguio trip nang hindi napupuntahan ng Camp John Hay. Sinubukan namin dito mag-horseback riding at libutin ng iba't ibang mga trails na napapaligiran ng naglalakihang pine trees. Sa paglipas ng panahon, tuloy-tuloy ang pagbabago ng Baguio. Ang dating tahimik na summer capital, ngayon ay puno ng bagong art spaces, museums, at food spots na nagbibigay ng bagong kulay sa lungsod. Ganun man, ay nandun pa rin yung old Baguio charm. Yung amoy ng pine trees, yung lamig ng hangin, at yung pakiramdam na parang bumabalik ka sa nakaraan. Nagbago man ang panahon, totoo pa rin ang sinasabi nila. Sa Baguio, uuwi kang bagong tao na may ngiti at ala-alang babaunin mo saan ka man magpunta.